balita sa inyo, ngayoy salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan." At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Sa muling pagkakataon, matapos ang ilang taon ba? 20 years. Matapos ang 20 years ago nang dumalaw ang imahin ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo dito sa tahanan ng kanyang ama na si San Jose dito sa Gagalangin. Kaya nagbabalik bayan sa atin po ang imahin ng Poong Jesus Nazareno. At gaya nga po ng ating narinig sa ating kwento sa Ebanghelyo, minsan na rin naranasan ng Poong Jesus Nazareno, no? Kung babalikan pa natin 2,000 years ago, no, na siya ay nakaranas din ng pangmamaliit ng mismong kanyang mga kababayan. Dahil sa Ebanghelyo, ang sabi dito, si Jesus ay umuwi sa kanyang bayan at maraming taga roon ang nagtaka kung paano siyang nakakagawa ng mga kababalaghan at kung bakit magaling siyang mangaral o magturo, anak lang naman siya ng karpentero. No. Yan, may sound effect tayo, no? Para bang, anong problema kung karpentero? Di ba? Itong kanyang ama, si San Jose, binuhay silang mag-ina. Binuhay niya ang kanyang pamilya sa pagtatrabaho bilang isang karpentero. Pero hindi lang, kundi binuhay sa pagtatrabaho ng pagiging karpintero. Isang marangal na gawain, isang marangal na trabaho at kumikita buhat sa kanyang pinagpaguran. Pero yun nga po, ang paningin ng mga
tao doon, ng kanyang mga kababayan, karpentero lang. Dahil nga, hindi lahat ay may kakayanan makapag-aral noon. Hindi lahat ay talagang, kumbaga kapag ikaw ay nakakabasa, nakakapagturo, ibig sabihin meron kang sinasabi na katayuan sa lipunan. Kaya ito ang naging hadlang sa kanila para sumampalataya kay Kristo. Dahil ang akala nila, anak lang siya ng isang karpentero. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, anong problema mo sa karpentero? Ikaw, kaninong anak ka? Sige nga, kaninong anak ka? Maganda rin kasing mabalikan natin, di ba? Yung aral kasi, dahil hindi lang naman dumadalaw dito ang imahe ng Nazareno para magpapasan. Hindi lang siya dumalaw dito para magpa-picture. Hindi lang siya nando dito, bagamat no, sa atin po mga deboto ng Poong Nazareno, talagang mapaghimala ang Poong Nazareno at marami ang humihiling na talagang hindi matatanggihan. Pero ang mahalaga nga, yung pananatili niya dito ay yung mapakinggan natin siya. Hindi tayo pwedeng umasa lang na tataas yung kamay natin tapos okay na ha, o Lord, alis na kami ha, o yung panalangin ko dapat pakinggan mo. Ang mahalaga na makita at matutunan natin sa 5 araw na ito ay yung kanyang mga aral. Dahil kung gusto mong sumakses sa mundong ito, huwag kang umasa sa himala. Kung gusto nating sumakses sa mundong ito, matuto tayo mismo sa karanasan ni Kristo. Kaya nga, ngayon, kung sabi nila ang Poong Nazareno ay anak lang ng karpentero, o ay ano ngayon, naging hadlang ba yun para marating ni Kristo ang mga narating niya na kung tutuusin? Kung papansinin niya ang mga sinasabi ng mga kababayan niya na paano siya nakakagawa niyan, anak lang ng karpentero. Kung magpo-focus siya doon, malamang kung sa panahon natin ngayon, ang sasabihin natin, nakaka-depress naman. At yan ang madalas, at yan ang kadalasang ginagamit natin ngayon. Nade-depress at nagpapadepress tayo sa mga naririnig natin sa ibang tao. Kung tutusin, wala naman silang dapat na maitutulong na mabuti sa iyo. Bagamat, pwede kang ma-challenge, pwede mong tingnan ang anumang mga negative comments na binibigay sa iyo para mas palakasin mo ang iyong sarili. Kung papakinggan mo ng papakinggan ang pangmamaliit sa iyo, wala ka talagang mararating. At kung wala ka pang nararating, huwag mong isisisi sa magulang mo. O kung tricycle driver ang magulang mo. Kung tendera lang ang magulang mo. Hindi nyo ba alam, kapag tendera, hindi nyo ba alam na ang mindset kasi natin, tendera lang. Pwede naman, di ba pwede silang businessman? Di ba nagtitinda yan? So yung mindset kasi, kailangan natin i-reprogram. Hindi dapat mahiya, hindi mo dapat ikahiya kung ano man ang ikahiya mo kung nagnanakaw sila. Ang ikahiya mo ay yung kumikita sila ng milyon-milyon dahil sa pangungurap, doon ka mahiya.
Pero kung ang mga magulang mo nagsusumikap na kahit magtinda, maglako, nabubuhay kayo ng tama, iyon ang ipagmalaki mo. At hindi yun dapat hadlang, lalo na sa mga kabataang nagdidebosyon sa Nazareno. Hindi yun dapat ang dahilan o hindi yun dapat maging hadlang para hindi ka makapag-aral. Kasi ganito lang. Kasi mahirap lang kami. So, yung mindset mo, baguhin mo. Gusto mo na ba na ganyan ka na lang? Hanggang dito ka lang? Hindi ka hanggang gagalangin lang. Kaya nga nagbabalik ang poong Nazareno, sa tahanan ng kanyang ama, dito sa gagalangin, para sabihin, malawak ang mundo, marami kang pwedeng marating kung magpo-focus ka lang sa iyong misyon at hindi sa kung anumang mga magpapahina ng iyong kalooban. Kung gusto mong mag-aral, mag-aral ka. Tulungan mo ang iyong sarili. Kung sabihin mo, hindi kaya ng magulang, pero kaya mong tumulong. Kasi ang hilig lang natin, parang iasa mo, hahawa ka dyan, o okay na. Kumilos ka. Ang pong Nazareno, hindi naman tumunganga yan. Kumilos din yan. Kaya nakarating sa iba't ibang lugar. Hindi para magwalwal, kundi para maghatid ng mabuting balita at sa kanyang paglalakbay, doon niya pa mas nakilala ang kanyang sarili at kung ano ang magagawa niya para sa iba. Mahirap yung mahirap yung puro tayo drama sa buhay. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, bawasan mong pag-i-emote. Emote ng emote eh. Ano ini-emote mo? Yung mga di ba? Ang ini-emote mo lang naman kung ano yung mga sinasabi sa iyo. Kilala mo naman kung ang iyong sarili. Kung hindi mo man kilala, bakit hindi mo subukang kilalanin na may magagawa ka pang higit na mabuti sa inaakala mo ngayon? Hindi ka lang pang dyan. Di ba? May malaki ka, may potentials ka. May talento ka, gamitin mo. Sa kung anumang misyon na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya sana po, mamaya sa paglapit ninyo sa poong Jesus Nazareno, yun ang isang biyaya na hingin mo. Yung magkaroon ka ng lakas ng loob na sumabak sa mundong ito, suungin mo. Huwag kang matakot. Pwede kang kabahan, pero huwag kang matakot, harapin ang mundo. Huwag kang matakot, harapin ang iyong sarili. Kasama mo lagi ang poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Mga kabataan na naririto, baka lang huminto na kayo sa pag-aaral, ituloy ninyo ang inyong pag-aaral para sumakses kayo sa buhay na ito. At kung maging successful na kayo, huwag niyong kalimutan magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan din ng pagtulong sa inyong kapwa. Amen? Palapakan natin ang poong Jesus Nazareno.